Welcome to Teacher Lumaband's YouTube channel. Today, we have an exciting and enlightening video prepared for you. Get ready to embark on a journey of learning and enjoyment as we delve into the intriguing topic of exploring the foundations and purpose of philosophy, understanding human nature and the philosophy of man. Your safety is of utmost importance to us, so sit back, relax, and enjoy the video from the comfort of your surroundings. May you always be blessed by God's grace in all your endeavors. Have a wonderful day of learning ahead. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Definitions of philosophy. It is the study of general and fundamental questions about existence, reason, knowledge, values, mind, and language. It is a set of ideals, standards, or beliefs used to describe behavior and thought. It is the study of the nature, causes, or principles of reality, knowledge, or values, based on logical reasoning. It is a science whose essence is founded on reason, experience, reflection, intuition, meditation, imagination, and speculation that leads to critical thinking, which includes questioning, analyzing, criticizing, synthesizing, evaluating, and judging a given phenomenon of reality. Kahulugan ng pilosopiya. Ito ay ang pag-aaral ng pangkalahatan at pangunahing mga katanungan tungkol sa pag-iral, katwiran, kaalaman, pagpapahalaga, isip, at wika. Ito ay isang hanay ng mga mithiin, pamantayan, o paniniwala na ginagamit upang ilarawan ang pag-uugali at pag-iisip. Ito ay ang pag-aaral ng kalikasan, mga sanhi, o mga prinsipyo ng realidad, kaalaman, o mga halaga, batay sa lohikal na pangangatwiran. Ito ay isang agham na ang kakanyahan ay nakabatay sa katwiran, karanasan, pagmuni-muni, intuwisyon, pagmumuni-muni, imahinasyon, at haka-haka na humahantong sa kritikal na pag-iisip, na kinabibilangan ng pagtatanong, pagsusuri, pagpuna, pagbubuo, pagsusuri, at paghusga sa isang naibigay na kababalaghan ng katotohanan. Purpose of philosophy. Philosophy enables us to understand ourselves better. Philosophy helps us understand others and our fellow human beings. Philosophy helps us understand others' ways of thinking. Philosophy helps us understand the world, our place in it, and our role within it. Philosophy helps us understand the significance, meaning, value, and ultimate purpose of human life. Philosophy helps us know and understand God in His nature, essence, activities, and attributes. Layunin ng pilosopiya. Ang pilosopiya ay nagbibigay daan sa atin na mas maunawaan ang ating sarili. Tinutulungan tayo ng pilosopiya na maunawaan ang iba at ang ating kapwa-tao. Tinutulungan tayo ng pilosopiya na maunawaan ang mga paraan ng pag-iisip ng iba. Tinutulungan tayo ng pilosopiya na maunawaan ang mundo, ang ating lugar dito, at ang ating tungkulin sa loob nito. Tinutulungan tayo ng pilosopiya na maunawaan ang kahalagahan, kahulugan, halaga, at sukdulang layunin ng buhay ng tao. Tinutulungan tayo ng pilosopiya na makilala at maunawaan ang Diyos sa kanyang kalikasan, kakanyahan, gawain, at katangian. Philosophy of Man. It is a course that deals with the study of man and the desire to understand who and what man is. It is connected to metaphysics, as it studies the being of action, and relates to sociology, by considering the social dimension of man. Psychology, by studying the nature of man as a being composed of body and soul, endowed with reason. Theology, by exploring man's relationship with God in the context of faith. Epistemology, by investigating the true nature of human understanding, particularly man's intrinsic ability to know the truth. Theodicy, by addressing questions about human nature and human conditions, focusing on the nature, essence, and activity of God. Philosophy of Man deals with two main problems. The nature of man, what is man? Who is man? The condition of human existence, what is the state or condition of human beings? Why does man exist? How does man exist? Pilosopiya ng tao. Ito ay isang kurso na tumatalakay sa pag-aaral ng tao at sa pagnanais na maunawaan kung sino at ano ang tao.
Ito ay konektado sa metapisika dahil pinag-aaralan nito ang pagiging aksyon at nauugnay sa sosyolohiya sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa panlipunang dimensyon ng tao. Psikolohiya sa pamamagitan ng pag-aaral sa kalikasan ng tao bilang isang nilalang na binubuo ng katawan at kaluluwa na pinagkalooban ng katwiran. Teolohiya sa pamamagitan ng pagtuklas sa kaugnayan ng tao sa Diyos sa konteksto ng pananampalataya. Epistemology sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa tunay na kalikasan ng pag-unawa ng tao, partikular na ang likas na kakayahan ng tao na malaman ang katotohanan. Theodicy sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong tungkol sa kalikasan ng tao at mga kondisyon ng tao na nakatuon sa kalikasan, kakanyahan, at aktibidad ng Diyos. Ang pilosopiya ng tao ay tumatalakay sa dalawang pangunahing problema. Ang kalikasan ng tao, ano ang tao? Sino ang lalaki? Ang kalagayan ng pagkakaroon ng tao, ano ang estado o kalagayan ng mga tao? Bakit may tao? Paano umiiral ang tao? Human nature. It refers to the fundamental dispositions and characteristics, including ways of thinking, feeling, and acting, that humans are said to have naturally. Human nature is characterized as universal and static. The threefold levels of human nature. Semantic level refers to the body, substance, constitution, or physical aspects of man, including bodily structure and color, which are influenced by culture and environment. Behavioral level refers to the mode of acting of every man, highlighting a universal way of conducting oneself properly. Attitudinal level refers to the mental reaction of every man to a given stimulus or the position of an individual concerning his opinions, feelings, or modes. Kalikasan ng tao. Ito ay tumutukoy sa mga pangunahing disposisyon at katangian, kabilang ang mga paraan ng pag-iisip, pakiramdam, at pagkilos, na sinasabing natural na taglay ng mga tao. Ang kalikasan ng tao ay nailalarawan bilang universal at static. Ang tatlong tiklop na antas ng kalikasan ng tao. Semantic level, tumutukoy sa katawan, sangkap, konstitusyon, o pisikal na aspeto ng tao, kabilang ang istruktura at kulay ng katawan, na naiimpluwensyahan ng kultura at kapaligiran. Antas ng pag-uugali, tumutukoy sa paraan ng pagkilos ng bawat tao, na nagbibigay diin sa isang universal na paraan ng pag-uugali ng sarili ng maayos. Antas ng ugali, tumutukoy sa reaksyon ng isip ng bawat tao sa isang ibinigay na stimulus o posisyon ng isang individual tungkol sa kanyang mga opinyon, damdamin, o mood. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic about values education, lecture notes. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.